In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak. Hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Lunes ng 15 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Enrico. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin sa mabuting balita ngayon ay ang sinabi ni Jesus. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ibig sabihin ni Jesus na gusto niyang magkawatak-watak ang pamilya o magkaroon ng gulo
Ang tabak na tinutukoy niya ay ang katotohanan. Kapag pinili nating sundin si Kristo, may mga pagkakataong hindi lahat ay sasang-ayon sa atin. Minsan, ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng tapang, sakripisyo, at paninindigan kahit hindi ito popular. Sa unang pagbasa mula kay Isaias, pinaaalalahanan tayo ng Diyos na hindi sapat ang mga ritual o pagsisimba lamang. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa paglayo sa kasalanan, paggawa ng mabuti, pagtatanggol sa naaapi, at pagmamahal sa kapwa. Ang pananampalataya ay hindi lamang nasa labi, kundi nasa gawa. Inaanyayahan ako ng salita ng Diyos na manatiling tapat kay Kristo sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, sa social media, at saan man ako naroroon. Tinatawag din akong maging instrumento ng pagmamahal, katotohanan, at pag-asa sa gitna ng mundong puno ng ingay, galit, at pagkakahati-hati. Sa panahon ngayon, parang may mga eksinang nakakatawa, pero may katotohanan. Sa klima, kapag umulan ng malakas, sabi sa atin, or sabi natin, Lord, tama na po ang ulan. Pero kapag tag-init naman, Lord, grabe naman ang init. Minsan gusto natin kontrolin ang panahon, pero nakakalimutan nating pangalagaan ang kalikasan na pinagkatiwala sa atin. Sa simbahan, minsan, mas mabilis pa tayong makarating sa handaan. Pagkatapos ng misa, kaysa makarating ng maaga sa misa. O kaya naman, kabisado ang schedule ng fiesta. Pero nakakalimutan ang schedule ng kumpisal. Sa mga organisasyon, sa simbahan, may pagkakataong mas mainit pa ang usapan tungkol sa kulay ng uniforme o assignment kaysa sa usapan kung paano mas mapapalapit ang tao kay Kristo. Tandaan natin, ministry is about service, not status. Sa pamilya, madalas sinasabi, busy ako. Pero kapag hawak ng cellphone, kaya palang mag-scroll ng 2 oras. Samantalang 5 minuto lang sa family prayer, parang napakahaba na. Sa trabaho, gusto natin ang promotion, increase, at blessing. Pero minsan, nahihirapan tayong maging tapat kahit walang nakatingin.
Ang tunay na Kristiyano ay pariho ang ugali sa harap ng boss at kahit walang nakakakita. Sa politika, madalas may matapang pa. Tayong ipinagtatanggol ang paborito nating politiko kaysa ipagtanggol ang katotohanan at ang mga aral ni Kristo. Bilang Kristiyano, hindi tao ang ating sinasamba, kundi ang Diyos. Ang ating katapatan ay una sa Kanya. Bilang mga Romano Katoliko, manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagdarasal araw-araw, pagsisimba at pagtanggap ng mga sakramento, pagpapatawad sa nagkasala sa atin, pagmamahal kahit mahirap magmahal, pagsasabuhay ng Ebanghelyo sa salita at gawa, pagiging tapat sa katotohanan na may kababaang loob at pag-ibig. Hindi madali ang pagiging alagad ni Kristo. May mga pagsubok, pagtatanggi, at mga krus na kailangan pasanin. Ngunit ang pangako ni Jesus ay tiyak. Ang nanatiling tapat sa Kanya ay magkakamit ng tunay na buhay at gantimpala sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa aming buhay. Bigyan mo kami ng tapang na piliin ka higit sa anumang bagay at manatiling tapat sa iyong katotohanan. Turuan mo kaming mahalin ka ng buong puso at mahalin ang aming kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa amin. Inialay namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hinihiling namin ang iyong mapaghimalang pagpapagaling at pagpapalakas, lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, Chisa, Raymark, at sa aking buong pamilya, sa lahat ng nakabasa, nakikinig, at nakanood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa. Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paruko na Yusisan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang lahat ng naglilingkod sa sayong simbahan. Basbasan mo rin ang aming bansa. Gabayan mo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, aming gobernador, mga mayors, at lahat ng mga lingkod bayan upang manaig ang katotohanan, katarungan, katapatan at malasakit sa sambayanan. Ipinagdarsal din namin ang kaluluwa ng mga pumanaw na, lalo na kina Papa Francisco, Padre Cesar, Ami, Reynard,
at sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingaan. Panginoon, dinggin mo rin ang lahat ng aming mga panalangin, lalo na ang conversion of sinners. Pagkakaisa ng mga pamilya, kapayapaan sa buong mundo, at ang aming kaligtasan mula sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit at anumang panganib. Sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin at pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, ilapit mo kami araw-araw sa iyong anak na si Jesucristo upang manatili kaming tapat hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!